Ako po si Ervin Tunyakaw, ang bagong taga-subaybay ng inyong programa. Taga Montalban, Rizal po. Ano po ba ang tamang bautismo? Sa pangalan ni Jesus o ang utos ni Kristo na sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo? Ayan. Okay. Ang ganda ng kanyang tanong, Brother Jerry. Oo. Bago raw siyang taga-subaybay. Sabi niya, taga-Montalban siya. Ano yung tamang bautismo? Marahil ito isang born again, no? Sa pangalan ni Jesus o utos ni Kristo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo? Marami din kasi nalilito dito eh. Yun na nga. Kailangan talaga, mga kapatid, mga kaibigan, ang unang-una, kapag meron tayong gustong malaman at maging matyak natin ang tungkol sa pag-uutos, ay doon natin kukunin sa original talagang pagkasabi. Correct. Oo, kasi pagkakukuha na tayo doon sa interpretation na o sa kaya sa actual ng fulfillment nito na iba ang pagkasabi doon sa pagka-utos, Brother Jerry, pwede tayong magkamali. Yan. Kasi alam ng mga halagad, nagsasalita sila ng mga salita na pagkamisan ay hindi na ito pautos, kundi kung papaano nila ito isinagawa. Correct. Na hindi naman detalyado kung papaano ang nangyari. Halimbawa, katulad itong pag-uusapan natin. Para matiyak natin kung ano ang tamang pagsunod sa bautismo, siguraduhin natin na yung sinabi mismo ng ating Panginoon Kristo. Ano ba sabi ng Panginoon? Ay, ganito po ang ating mababasa sa Aklat ng Mateo, sa Kapitulo 28. Pasimulan po natin ang basa sa versikulo 19. Dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito po ay itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Tama. Na ang taong sumampalataya ay mabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Aaralan mo na. Aaralan mo na yan bago ang kanyang pagtugon sa aral na kanyang narinig at sinampalatayanan ay magpapabautismo siya. Tama. At ang paraan ng bautismong itinuro ni Kristo, bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Doon kasi nagkakaroon ng problema doon sa mga nagtuturo ng Biblia na sinasabi daw sa pangalan ni Jesucristo na lang. Interpretation na lang yun. Interpretation na lamang nila yun. Ngayon, maaaring sabihin ninyo, hindi, may talatang ginagamit Ayan, tingnan natin yung talatang ginagamit nila. Ito, ang ginagamit nilang talata. Sa aklat po ng mga gawa, ganito po ang ating mababasa sa Kapitulo 2. Ang versikulo ay 38. Ang sabi rito, at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito ay pangangaral ng mga apostol. Yan. Si Apostol Pedro. Kumbaga ang kanyang salitang ito ay hindi actual baptism, kundi meron siyang isang deklarasyon o kaya isang salitang ginagamit, Brother Jerry, na dapat makuha natin ang tamang mensahe nito. Kasi pagka in-interpret natin ito, walang observation. Kasi tulad nga aking nililecture, Brother Jerry. Tatlo yan observation, interpretation, tsaka application. Ang karamihan ngayon sa atin, pag nagbasa tayo ng talata, interpretation kaagad, hindi muna natin ina-apply yung observation. Ang ibig sabihin yan, bakit sinabi ng mga alagad ito? Gayong ang utos ng Panginoong Jesucristo ay bautismo sa pangalang Ama, Anak at Espiritu Santo. Pag inobserbahan pala natin, Brother Jerry, makikita natin na yung palang salitang sa pangalan ni Jesucristo, kabisado mo ito ay mayroong ibig sabihin na mahalagang meaning. Ano nga ba ang ibig sabihin? Ito po ang isa sa paglilinaw ng Biblia kung anong ibig sabihin noong pangalan ni Jesucristo. Dito po sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 4, versikulo 7, ganito po ang ating mababasa. At nang kanilang mailagay na sila sa gitna nila, ay sila'y tinanong, sa anong kapangyarihan o sa anong pangalan ginawa ninyo ito? Yung pong ginagawang pangangaral ng mga alagad, hinuli sila dito sa punto. Malimit pala nilang gamitin yung salitang pangalan, sa pangalan ni Jesucristo. Yung palang sa pangalan ni Jesucristo, ang kahulugan pala noon sa ating binasa,
sa anong kapangyarihan Ibig sabihin, o sa anong otoridad. pangalan. O otoridad pa lang ibig sabihin nun. Nandun din sa talatang 10. Oo. Makakatulong din ito. Sige po. Yan, yung ibaba ng 7 sa talatang 10. Oo. Talastasin ninyong lahat at ang buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Hesukristo, ni Hesukristong taga Nazaret, na inyong ipinako sa cross na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay. Dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. So, ibig sabihin, popular palang gamitin nila ito sapagkat ang pagdidiin dito ng mga alagad, Brother Jerry, sila ay nangangaral hindi sa kanilang sarili, kundi ito'y sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo na iniatang sa kanila. Tama. Ang gawain ito. Or sa otoridad ng ating Panginoong Hesukristo. Nung sabihin sa 2:38, Brother Jerry, na kayo'y mga bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, ibig sabihin ay gagawin ng mga tao ang pagpapabautismo ayon sa kalooban at sa otoridad na ibinigay ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad, kaya sinasabi niya ito doon sa mga tao. Tama. Therefore, ang pangalan o ang bautismo sa pangalan ni Hesukristo ay ang bautismo ay nainutos ni Kristo. At yung inutos ng ating Panginoong Hesukristo na bautismo sa kanyang pangalan, ay yung bautismo na nakita natin at binasa kanina sa Mateo 28:19. Correct. Na sabi ni Kristo, magsiyaong kayo sa buong sanlibutan at ipangaral Ebanghelyo, ang sumampalataya ay babautismohan at inyong bautismohan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan. Yung bautismo sa pangalan ni Jesus, ang ibig sabihin po ng bautismo na itinuro ni Jesus o bautismo ayon sa otoridad ng ating Panginoon Jesucristo. Yan ang malinaw. Yung otoridad at bautismo na yon ay binigay sa kanyang mga alagad ay yung pagbabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi conflict itong mga nag-i-interpret na bautismo sa mali pangalan na daw ni yung pangalan ng Ama, Anak at Espiritu. Oo, alam mo, may nakausap akong ganyan na pastor. Ano daw? Dito sa may bandang Sukat at nagdebate kami doon sa isang lugar. Tinanong ko siya, yung bang bautismo sa pangalan ni Jesucristo, pinaninindigan mo talagang tama? Sabi niya, oo. Yan bang inuusal mo sa bautismo talaga ng aktual sa iyong mga kaanib? Oo. Ano yung tinuro ni Kristo na bautismohan mo sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo? Mali yun. Sabi niya, mali yun. Aba, sabi ko, delikado yan. Mali daw yung doktrina. Mali na si Kristo, siya na yung tama. Pero alam niyo mga kaibigan, yun ang problema. Kapag hindi mo, nakakagulat, pastor. Oo, ganun. Yun ang mali si Kristo. Mali daw si Kristo. Samantalang nagbubuklat siya ng Biblia, nanginginig siya. Mahirap po yung ganun. Kailangan nating ipakita na ang Biblia ay walang salungatan. Dito po sa aming pagtuturo ng Biblia, yung bautismo sa pangalan ni Kristo, bautismo na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Ang mali dito at masama dito, Brother Jerry, nagpapaka-technical, nag-single out sila doon sa bautismo na gusto nila, yun ang usalin mismo sa actual baptism. Na overlook nila yung totoong diwa kung bakit sinasabi ito ng mga alagad. Tama. Kasi alam niyo po, hindi lang bautismo ang payo ng mga alagad na gawin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Tulad itong alam mo, tupuntahan mo ito Colossus 3:17. Alam mo, buklat mo, bilis mo talaga Pero naunahan na ito. Ito po ang nakalagay. Pakinggan nyo at napakaganda ng talatang ito. At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Lahat Biro mo, kung susundan natin yung application nitong mga ito na dahil magbautismo sa pangalan ni Jesus, pag nagbautismo, usalin mo yung pangalan ni Jesus, ang problema, ito. Ano man daw yung ginagawa mo? Ano man ang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat. Di halimbawa ngayon, nagwalis ka. Pati salita daw Okay, bago ka magsalita sa pangalan ni Jesus, tapos uusalin mo na yung sasabihin mo. Okay. Tapos, halimbawa, nagwalis? Nagwalis. Magwawalis ako sa pangalan ni Jesus. Magwawalis ako sa pangalan ni Jesus. Sabay walis. Tapos, maligo ka sa pangalan ni Jesus. Maliligo ako. Nalapastangan tuloy. Hindi ganoon. Kasi ano man yung ginagawa magbihis ka, mag-toothbrush ka. Lahat na. Lahat sa pangalan ni Jesus. Gagawin mo lahat sa pangalan ni Jesus. Uusalin mo yon katulad ng interpretation sa baptism. Malaki problema.
kapatid. Kaya yung sa nagtanong, maganda yung tanong eh. Sana po ay nakatulong ito sa inyo para kung kayo man ay nandun sa samahan na yon na ganun ang paniniwala, ay katulad nung nagtanong dati, naaalis na. Born again din yun eh. Oo nga. Ganun din yung baptism eh. Ay, umalis na eh. Sabayan nyo nang umalis yung ating isang kapatid, si Brother Joel Dart. Oo nga. Oo, paalis na yun eh. Sabay na kayo. At magsama-sama tayo rito. Oo, ito yung samahang itinatag ng Panginoon eh. Tama. Sa pangalan, sa ng karaan nating paksa, sinubok din tayo. Kung mababasa yung pangalan, hindi na tayo nakapagpigil. Naihayag na natin yung talagang... Tama, yung mga alas natin. Mga alas natin sa diskusyon. So, itong mga bagay na ito ay amin pong binabanggit, hindi dahil sa sarili naming kapakanan. Ito po ay para mabigyan ng tamang kaalaman yung ating mga kababayan, lahat ng ating mga taga-subaybay dito sa programang Kapitulo Bersikulo. So, ang tamang bautismo ay sa pangalan ni Jesus. Ang kahulugan niyan, ang bautismong inutos ni Jesus. Amen. Pag hindi natin sinunod yung bautismo na inutos ni Jesus, ay hindi natin yun binabautismo, ang bautismo sa pangalan ni Jesus kasi nagsarili ka. Tama. Hindi na utos ni Jesus yan. Interpretation na lang yan na mali. O kaya kung yung uusalin na yung bautismo sa pangalan ni Jesus, gagamitin mo yun, magwawala yung bisa na itinuro ni Kristo na bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Magkakaproblema kayo ng malaki. Malaking problema. O kontrahin ninyo ang otoridad na itinuro ni Kristo sa bautismo.